eto muna ha. Tingnan natin ang balita para makumpirma natin yan. Sabi nga, ano ba yung sabi mong garma na yan? Yung Nelson, ano ba yan? Oh. Ang unang balita kanina umaga, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Parang bagyo lang, ano? Si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Yun na. Nakita daw sa USA. Tapos ngayong hapon, sabi pa kinumpirman nga nasa Washington DC daw. Ganun ba? Akala yata sasalubungin si Joe Biden sa pag-alis ng Washington DC. At sa pag-upo ni Trump. Oo. Itong hapon, ang report naman ng DOJ, nahuli po. Nahuli. At hindi pala sa Washington DC, no? So, Nasa San Francisco, California. Yan. Kasama ang kanyang anak na babae. nandun daw sa legendary bridge ng San Francisco. Oo. Ang sabi po ni Justice Secretary Boying Remulla, inaatasan niya si Immigration Commissioner Joel Biado na pabalikin si Garma sa Pilipinas. Ayun. While we work to ensure the safe return of Miss Garma, we trust that she will remain cooperative with all ongoing investigations. So ang nagpapahuli sa kanya, DOJ na pala. Hindi na ang Quadcom. Kasi sa Quadcom, kailan ba siya pinalabas? Noong nakaraang 8. Tama, no? Pinalabas po, tama ba, 8? Hindi, pumunta daw sila doon November 7 pa eh. So before that. So before pa yun. Pinalayaya siya matapos mga akong dadalo sa mga susunod na pagdinig. Pero yung pagkakapalaya ata sa kanya, hindi naman sinabi na siya ay open ng lumabas ng bansa. Ay, hindi naman. Wala Hindi naman ata, sinabi. masasabi lang, nakalabas siya ng batasang pambansa premises. Yun. Ang problema nito, Jen, hindi kaya siya, bakit siya umalis? Yun na nga. Di ba? Oho. Kasi kung dito, nabanggit na niya lahat, at mukhang ang pakiramdam naman niya, kaya niya sinabi yon ay pakiramdam niya, ligtas naman siya, di ba? Totoo. Bakit siya umalis ng Pilipinas at nagpunta ng Amerika? Oho. Yan ang malaking katanungan. Yun ba ay talaga lang sila'y pupunta ron? O talagang may tangka siyang Huwag na bumalik. huwag nang bumalik at takasan na itong ginaganap na hearing ng Quadcom? O siya ba ay nung mabalitaan niya na darating ang dating Pangulong Duterte, dahil iniimbitahan, di ba? Yan, oo. At napakinggan niya yung ating sinasabi na paano kaya pag nagharap ang dating Pangulong Duterte at itong si Royina Garma sa House at magtanungan, hindi kaya may lumabas na bagong impormasyon? Yun ang, alam mo, puro sa pantaha tayo ngayon dyan. Hindi nyo lang maiwasan yan. Oo nga eh. Siyempre, kumbaga, ang masasabi lang natin, mga posibilidad. Yes. Maaring yung sa pantaha natin, di baka nga wala doon. Pero ano ba talaga ang dahilan? Bakit bigla siyang umalis? Alam ba ng Quadcom na siya pupunta ng abroad, no? Siyempre hindi naman. Ba, yun na nga. Ba't nila papalayain, di ba? Ako sa tingin ko, mukhang hindi nila alam na tutuloy sa ibayong dagat, pag-alis paano nakalabas ng bansa? Di ba? Kasi wala naman siyang hold departure order. Wala. Oo. Bakit hindi sinabi nung immigration kaagad, di ba? Bagay, no? Wala din naman siya. Ang tawag doon yung parang watchlist. Wala eh. Nasa watchlist. Wala din naman siya. Baka yung nagtanong sa kanya doon, nakakita ng passport, hindi naman niya sa kilala. Di ba? Pero halimbawa yan, wala namang kaso sa kanya. Wala namang dahilan para pigilan siya. Wala. Ano ang otoridad ng immigration kahit pa sabihing nakita siya doon sa San Francisco at i-deport, di ba? o yun, hulihin, di ano yun, lalabag ba sa kanyang karapatan yung right to travel? Kung may abogado yan, Jen, pwede nilang questionin yun. Di ba? Di ba? Kung bakit mo ako papauwiin, wala naman akong kaso. O kaya kung ang idadahilan lang ay yung Quadcom na may ongoing investigation, hindi naman ito kaso sa korte. Pero, diba? Resource person siya. Tama. Diba? Pero ang malinaw, Nelson, inamin ni Secretary Boying Remulla na siya ang nagpigil sa kanya, Nagpahuli. Technically, hinulit naman talaga siya, no? Yes. Nagpigil sa kanya, kasama yung kanyang anak, doon sa Amerika. Di ba? Ang malaking katanungan dyan ay pagka ito, halimbawa, ay tinanong na, Jen, anong dahilan? Bakit ka umalis? Di ba? Lilitaw na ngayon dyan. Ano ba? Tinatakasan mo ba yung... kasi sabay nung kanyang pansamantalang pagpapaloy sa bisinidad ng Kamara, ng Batasang Pambansa, iyang pangangakong anytime na ipatawag siya, ay... Makakabalik siya. Pero siguro palagay ni Garma,
nasabi ko na lahat eh. Oo, Wala na oo. akong idadagdag pa siguro dyan. Sapat na siguro ang aking mga ipinahayag. At ayaw ko rin siguro makita ng mukhaan kung dadalo talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Baka kasi, Oh. di ba? Baka magka-bouquet yan di ba? Oo. Lalo pa, at tinitiyak, di ba, nung nakaraan dyan, kahapon ba yun? Oo. Tinanong natin kung ang Pangulong Duterte ay may paunang pasabi na ayaw na niyan dumalo, di ba? Yun na nga. At ang sabi nila ay, hindi, imbitahan natin ang Pangulo. Oo. Nung marinig nila na hindi dadalo, hindi, dapat dumalo yan. Oo. Pero ngayon, aba, Yan na. kinumpirma na po, ha? Kumpirmado ng dating Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na ang Pangulong Duterte ay pupunta bukas. Handa na po ang Pangulo, pupunta na siya bukas. Ito ay kanina pang umaga, kahapon pa di At ba? ang katunayan nga raw, linggo pa pala, Oo. andito na pala ang Pangulo. Sabi, hindi ko lang alam kung Ganun talagang ba? nasa Metro Manila na raw, Oo. dating Pangulong Duterte. Ang sabi ho ni Panelo, Oh. wait, Quadcom, you Oh. don't need to subpoena or to invite. Oo. Kukomprontahin. Ha? Hindi na kailangan magpalabas Hindi na. ng tag doon, yung... Wala nang Yung- contempt. di ba yung sa abogado niya, ay padadalan daw ng ano eh. Yung testificandum. Kung ano mga tawag doon, no? Ang sabi po niya, oy, mga House Quad Committee, Quadcom, Oh. lalong-lalo na ka na, Paduano, kukomprontahin ka ni Pangulong Duterte. Ba? Oo, kasi sabi nyo, maghihiring kayo ng Martes, Oh. ng Miyerkules, Oo. 10 a.m. bukas. 11 yan eh. Tama ba? 13, 13 pala, 13, oo. Pupunta na ang Pangulo, wag na, dapat nandiyan kayo lahat, ha? Oo. Gusto kayo makita ng Pangulo? May boses tayo. Gusto mo ba marinig? Ganun ba? Ba? Andyan na. Sige na. Parinig at sige. Baka sabi nyo, you're putting words into words is another horses. Hindi na horse mouth. Ay, sige, pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Sal Panelo. Okay. Sige. The Audio. day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta aaten mo siya at yung mga Ayun. Ayun. Ang Aha. malinaw na pahayag. Alam nyo, may kwento ako eh. Oh. Dadalo sa... Hindi na ito naikwento di ba? At ang problema, mayroon tayong latest bago man ang hali, Nason. Nung marinig itong kumpirmasyon Yung kumpirmasyon. kasi, ito ba, kahapon pa kinumpirma to di ba? Kahapon ba ba yan ba? Akala ko Kasi kayo naibalita natin kanina umaga a eh. day after. Oh, Oo, tama. Ibig sabihin, Oh. alam na nila na may pagdinig ng Miyerkules bukas. Okay. Kasi, So, 11 pa lang, sinabi na okay, call, pupunta kami dyan. Anong bago? Ang bago, yan, nasa hawak mo. Eto, Oh, nasa dyan. Yan. inanunsyo ng Kamara Okay. na ang nakatakdang pagdinig ng Quad Committee sa Nobyembre 13 Bukas ay... inilipat sa Nobyembre 21. Ay, so isang linggo ang makalipas. Ito So, po, ito Oh. ang dahilan. Bakit? Bakit inilipat? Natakot ba kayo? Oho. Dahil dadalo ang dating Pangulo? Ito ang kanilang justification. Oh. Nagdesisyong ilipat ang petsa ng pagdinig upang bigyang daan ang mas maayos na paghahanda. Aba, ibig May sabihin, handaan. hindi sila nakahanda pagka ang Pangulong Duterte na ang nandyan. Gusto mo marinig? Meron pa? Mayroon po, sabi ko May naman sa iyo. sobe? Sige, baka naman, sabi nga nila ay, You're putting the words words in in the horse's horse. mouth.
Sabi ng lola ko, pakiganyan, impertinente! Pakinggan natin. O, sige nga po. Ano sabi nung horse? Hindi, Barbers to. May sabi. Ay, Barbers. Barbers, Okay, hindi okay, horse. sige. Okay. Congressman Barbers, ano po masasabi ninyo? Wala pa ba? Hindi, meron. Ang sabi ni Barbers, Sabi ni Natalie Pichi, mayroon kasi silang press con kanina. Oo, may Well, sige, anyway, sige. Ano na lang nilalaman yung liham? ang lipat ho ng petsa ay upang matiyak ng lahat ng mga kinakailang dokumento at ebidensya ay maipapasa at maihahanda ng maayos. Marami umanong nais maging witness sa pagdinig, kaya dapat munang masiguro kung sino sa kanila ang may kredibilidad na humarap sa pagdinig. Apa! Oo. Akala ko ba gitil na gitil kayo sa dating Pangulo? Oo nga, na di ba? para bagang lahat kayo ng witnesses, baliwala kayo. Priority Yan ang nga. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi nyo muna unahin ang dating Pangulo, di ba? Ngayon, ang... Total available sa bukas. Yun na nga. Sabihin nyo, yung ibang witness, wag muna kayong dumalo sapagkat ang pagdinig ay nakatutok lamang at nakatuon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Habang kayo naghahanda ng inyong mga sasabihin at ano pa man, kasi narinig ko kahapon, di ba, pinarinig din natin, si Congressman Stephen Paduano, handang-handa na Yan nga Ready na sa kanyang mga itatanong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. ang katunayan, sabi pa nga niya, hindi. Kung yung abogado lang ang dadalo, hindi pwede. Dapat si Duterte mismo. Yun. Di ba? Naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun nga eh. Ngayon, ito ngayon ang tanong niya. Sabi ni Pangulong Duterte, naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun. Paano ganyan? Alam mo bang hamon ni Pangulong Duterte sa kanila, ha? Kung itatanungin niyo ko, ang gusto ko, 10 araw, marathon hearings, sunod-sunod. Wanto sawa. Ang tindi naman talaga naman. Parang nung pinapalis sa Senado, Mr. President, tapos na po. Ano? Yan lang ang tatanong niya sa akin? Pinapunta niyo pa ako rito? Pinapunta niyo pa ako dito? Oo nga, ano. Paano ngayon ito, Nelson? Sino ang natatakot talaga? Oo nga, ano. Di ba? Oo, bakit kasi dati, nung ayaw dumalo ni Duterte, sabi niya, bakit kayo natatakot dumalo rito? Di ba? Oo, bakit kayo... Parang naalala ko natin, Nelson, nung bata pa ako. Jen, ikaw nakasunod habang hinahasa yung labaha. Jen, ihanda mo na yan. Ito na yung labaha. Nung ako na, nabingaw yung labaha. hindi ba? Hindi natuloy. Bukas ka na. Ganun ba? Di ba? So, sa tingin mo ba katanggap-tanggap yung kanilang yung kanilang dahilan na maghahanda muna kami? Mukhang mali di ba? Kasi ang maganda dapat yung mga hindi kasi yung quad ko magtatanong lang naman di ba? Kaya nga, ang ibig sabihin kasi yung Quadcom, kumbaga, gawa na yung inyong mga batas na, no? At saka tagal nyo na nag-hearing In aid of legislation nga po, yan ang layunin talaga niyan. At ang alam natin, kung in aid of legislation, may nakabalangkas na kayong batas. Yes. Kung Diba? anong balak nyo. At saka, mag-e-extract lang naman kayo information. Yun na nga, Hindi naman kayo maglilitas na parang korte dyan Yun na nga na kailangan nyo magharap ng ebidensya, di ba? At saka, nauna na po ang statement ng dating Pangulo sa Senado. Meron na. Meron na. At dami nyo ng mga testigong nakausap. Yun na nga. Yung main character, yung main actor, ang dating Pangulong Duterte, yan dapat ang hindi na pinaghahandaan, di ba? Yun na nga kasi. Bakit kayo maghahanda? Unless, meron kayong gusto mangyari na... Ito na. Ano Pakinggan natin. sabi? Kasi sinabi niya, baka sabihin nyo nga minamali natin yan sige. Walang sinabi si Barbers na ganyan. Sige, tingnan natin. Pakinggan natin. Pong Barbers? The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no, for several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to
interview yung aming mga ano, because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13. To give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. Nakakahiya kayo. That is the reason why we had to cancel. Mga bupol. Aba, Paniwala ba yung sinasabi sa tingin mo? at saka ngayon ko lang nalaman, may vetting process pala sila. Na? Nung yung mga harap na witnesses. Kung sino lang ihaharap. Oo nga. Hindi lang, Jen. Oo. Kasi unang-una, main character nga di ba? Ang sentro ng pagdinig na ito ay ang dating Pangulong Duterte. Yes. Ngayong available siya, kahit nga walang hearing, di ba? Pwede ka Oo. mag-schedule Kung ako. Kasi ngayon available ang Pangulo, di ba? Ang dating Pangulo Kung kahit pa sabihin ng Pangulong Duterte, linggo, pwede ako. Ay, sige, special session tayo. Patawag yung lahat ng mga Ganun dapat. miyembro ng Quadcom. Diba? Linggo daw, Pangulo, ang pwedeng Pangulong Duterte. At saka, bakit ito sinabi ng Pangulong dadalo siya? Ibig sabihin, hindi nyo pa sinabing cancel yung di ba? Naunahan kayo. Naunahan kayong dadalo siya di ba? Hindi nyo akalaing pupunta siya. Saka gustuhan yung padaluhin nung yung inyong pain Oo. ay kinagat yung bait ninyo. Bigla kayo nag-atrasan. Biglang, teka. Pero wala doon sa press con si si Kong Paduano. Wala doon di ba nakita mo doon sa panel? Mukhang wala nga, Oo. Ngayon, Jen, ito ang dalawang bagay, di ba? Oo. Ang dating Pangulo ay biglang nagdesisyon, di ba, nung last week, parang ayaw niya dumalo Oo nga, oo. Sabi na niya sa Senado lahat sabi niya di Sino ba? nga, oo. Tapos, si Garma nakalabas ng bansa. Oo. Nung nasa labas na siyang bansa, bigla siyang nagbago, dadalo na siya. Oo. Yun naman Quadcom, teka, wag muna tayo mag-hearing. Paano kayang kinalaman Oo. ng paglabas ni Garma Oo. sa bansa doon sa mga desisyong ito? Ako, Meron kayang naging, mukhang di ba? Mukhang may plano, mukhang, sa pantaha ko lang ito, Nelson, Oo. Mukhang ako, may sarili ako sa pantaha. Lahat naman tayo ay may karapatan sa ating kanikanyang sa pantaha. Bakit kaya lumakas ang loob ng dating Pangulong Duterte? Yun na nga. At bakit biglang humina ang loob Oo. ng Quadcom? Nako. Naku po. Ako naman, Nelson, ako sa tingin ko mukhang sinadya ng Pangulong Duterte. Hindi ako dadalo dyan. Ayoko yan. Yun bang, kumbaga, Pinakagat. kumbaga sa sabungero, inuulot ng gusto. Inuulot. Ay, tapos naging matapang tuloy yung Paduano. Oo. Hindi, naglolokohan tayo dito Padaluhin niya. Padaluhin dito Bakit yung abogado lang? Oo. Doon sinabi, sige. Hindi ako alis dito. Hanggat hindi pumupunta dito yan. Sige, pupunta ako dyan. Hindi, cancel. Darating na ako. Sige, darating na ako dyan. Cancel po, cancel. Cancel po. Mukhang busy. Marami pa pala kaming kausap. Naku po, ang ating magiging Vox Populi ngayon, simple lang.